Ayun mga kaharabas, welcome po sa I Am Harabas channel at syempre tuloy-tuloy po tayo sa pagpapagawa ng ating mga bagong aviaries dito sa likod bahay po ano. So mga kaharabas, nag-extend na po tayo. Dati po doon tayo sa mismong tabi ng bahay. So ngayon dito na sa likod ng bakuran, dito na po tayo nagpapagawa. At ito nga ano, meron na tayong isang tapos na aviary, ito. Tapos sa nakarang episode, napanood niyo na ito, pinagpatuloy natin dito o nagpagawa tayo ng panibago pa. So ito po ay 10 by 8 pero may hati sa gitna. So bali dalawang 5 by 8 po ito. So pang dalawang species po ito. Update, ayos na lahat ng frame. Goods na. Ayan o. Nakapagtambak na rin tayo. So all goods na rin po yan. So, kagabi rin pala, nakapaglagay na tayo ng mga o i-testing natin yung mga driftwood. Ayan. So, pinasok na natin kasi mahirap na rin ipasok mga karabas kapag mayroon ng screen at mayroon ng divider dito, division dito, kaya pinasok na natin agad. So, at yun na nga, ang target natin ngayong araw ay naglagay po ng screen. Ang paninding niya, yung screen. Ayun, naglalagay na tayo ng welded screen dito sa dingding, mga dingding. So ayos na rin yung bro yung pintuan. Pinto, isa po lang nabuo ko sir. Pero meron na. Nabuo na yung isa. Pero wala pang screen. Meron ng frame din. Okay. Yun. Tapos mga karabas, yung order natin na bagto, eto dumating na rin. Yan po yung panglagay natin sa gitna bilang division. At yun, tara mga karabas, tulong na tayo dito kay Mamak. Unahin mo Brad yung division o itong itong palibot dito? Unahin mo sana sir eh. Unahin naman yan, tara. Meron namang Oo. Naputal-putal na ba yan? Yun lang. Dapat di mo natambakan yung gitna. Kaya hindi ko tinatambakan yan eh. Diba? Mas makakilos ka ng maayos dyan. Pag hukay pa siya. Tapos saka lang susuot-suotan ng mga bato kapag nakasiksik na siya dun sa taas. Tama? Mahirapan tayo dyan kapag may tambak na agad. Ganda ng panggitna natin. Una pong naisip ko, bato. Yung mga sana, magagandang bato or mga puting bato, ganun. Kaso medyo mabigat siya, baka lumundo yung ating screen. Kasi yung ginamit nating screen mga karabas, yung manipis lang. Ito, yung ordinary lang siya. Sobrang mahal ng welded kasi, yung heavy duty. Anyway, welded din to. Pero yung heavy duty, sobrang mahal. Kaya ito lang muna ngayon kasi hindi naman aggressive yung mga ilalagay nating species dito. Or hindi sila masyadong yung makagat sa mga screen kagaya nung ating African lovebird. Kagat ng kagat kung saan-saan, 'di ba? So ito hindi naman. Hado na Mac. Di ba? So mga kilosara tayo kung ano. Yan o. Yan, kaganyan lang. Saka lang natin sasaksakan ng sa ilalim. Ng mga bato-bato dyan. Dali lang tumak. Saglit na sa atin to. Gara. Yan. Hindi kasi pwede makakarabas na walang division na ganito. Kasi kapag yung kabilang species ay medyo aggressive, kakagatin nila yung paa. Kapag dumapo dito yung nandito sa kabilang aviary, pwede posible nilang kagatin yung paa eh. Kaya delikado. Kaya kailangan natin ito.
Ganda yung mga nakuhang bagto, bro. Tuwid, no? Gusto ko yan. Ganda. May mga konting tiko. Iwasan niya. Hindi may iwasan, no? Hindi may iwasan yan. I-arrange na lang natin ng maayos. Uy, saan mo isit to? Lagyan lang ng ano sa ilalim to. Yan sinasabi ko, kahit na luwag na ganito, pwede nating pasakan ng mga bato. Unlike kanina na tinabunan niya na, wala na tayong ano, mahirap lumaro, mahirap laruin yung sukat. Ito, ganyan lang. Ganyan lang natin ang kalang dyan. Mamaya na, kapag siksikan na. Dali na yan. Yung naglapas. Ha? Yan, naglapas yung naglapas. Tapos na uli. Tapos ulit? Okay, sige. Tapos muna mga karabas bago natin tuloy ito. Tulungan na natin si Mamak mag ano. Putol-putol na to. Hindi naman kailangan palos na palos itong mga karabas kasi babaw naman natin sa buhangin. Importante lang yung taas. Yun ang kailangan pantay. Pero syempre, kung kaya naman natin na maging maayos, ayusin na rin natin. Makapagalitan tayo ni Mamak eh. Tapos na at ayan, ilalagay na uli natin dun sa divider natin. Oops. Okay.
Ganda. Ang divider mga karabas. Putol dito, Brad. Mukhang after 1 year mga karabas, magbabackjob ako dito. Tapalan ko ng heavy duty. Nagtipid pa ako eh. Mahal naman kasi. 40 meters. Magkano isang metro? 290. Sa 40 meters, 10,000 mahigit. Yung sa 300 nga. Ay 40 meters kailangan natin. Parang hindi ako mapalagay pa ganito. I mean, hindi ako ganun kasaya. Baka madaling masira lang din. So kung gagawa lang rin tayo, eh yung doon na sa heavy duty. Kasi kanina, tinignan ko, nung binili ko to, kala ko, kaya naman. Kala ko okay naman. Ngayon, nung kinakabit, aba, hinaalambrehan pa lang mga karabas, eh, buibigay na. Ganun talaga minsan, may mga pagkakamali sa buhay, Mac. Nakahugot pa eh, no? Ha, backjob to, Mac. Oh, iba na lang muna trabahuin mo. Bilhin lang muna ako ng ano, ng screen, no? Kasi hindi kaya ng kalooban ko, Mac. Hindi kaya ng kalooban ko na medyo mahina yung gagamitin nating materyales. Ito, tigas-tigas eh, steel matting eh. Tapos biglang dito, sablay. So, ayun po, may mili muna ako at tuloy ko po yung vlog kapag ano. Siguro bukas na. Bukas na tayo bukas na pala ako makakatulong dito. Bukas ko na bibilhin yun kasi hapon na rin yan. Okay, sige. Ayun oh, meron ng bubong. Natira na ni Mamak. Kabilaan po, meron ng bubong. Ayan. Hindi ko po na-update kayo kanina ng paggawa nito kasi pumunta rin ako ng bayan para mamili naman ito. Itong heavy duty welded wire, yan oh. Kung maalala nyo po kahapon, di ba, may kinabit na kami dito na wire din, pero hindi ganto kakapal. Hindi ko po maatim eh. Hindi ko maatim na yung quality niya ba. So syempre gagawa lang rin lang tayo. Doon na tayo sa talagang solid. So saka gustuhan natin sana na medyo makatipid ng konti. Ang nangyari, mas napagastos tayo, di ba? Kasi nahiya na rin ako isoli yun, yung nabili natin. So mangyayari, dyan lang muna yun. Eh, baka may paggagamitan din tayo na yung later on, di ba, Mac? So, habang sila Mamak busy dyan magkabit nitong screen, ako tatapusin ko yung yung sinimulan natin kahapon na division, So ako na lang magbira niyan. Update po tayo kung ano po yung natapos natin ngayong araw. Ayan, tingnan nyo naman. Meron ng screen, So, ito na po yung heavy duty. Hindi na po tayo nagtipid. Napaggastos lang tayo sa pagtipid natin. So, ikutin po natin. So, goods na yan. Lahat meron na.
Ito open lang kasi may halaman yan dito. Okay, ikutin natin. Nilagay ko na nga pala yung mga driftwood sa loob para hindi na kami mahirapan na ipasok pa kasi napakahirap pong ipasok yan pag naka-close na ng ganito. Ito, solid na, solid. Okay. Tapos yung loob, yan, dyan natin ilagay yung manipis na screen para naman di masayang. Tsaka kailangan talaga lagyan to eh. Anyway, hindi naman sila makakaano dyan. Hindi masyado nakakatakot ba. Kung masira man yan, bandang huli may ganito naman oh. May kawayan naman sa loob, may bagto naman. Tsaka hindi rin ito basta-basta masira kasi na may ano naman bubong, so hindi siya basta-basta kakalawangin at pipinturahan din po natin yan. Alright. So marami pa po tayong space. Pag natapos natin to, marami pa tayong space. At pautay-utay lang po. Kapag nalipat na natin dito yung mga species na alagaan talaga natin. Eh, ito pa oh, mga karabas oh. Yung buong area po na yan. Hanggang dyan, hanggang palibot dyan. Ano pa yan? Pwede pa. So ngayon, medyo madumi pa lang, makalat. Lubak-lubak. Pero unti-untiin po namin imamakyan na ano, na i-develop tong likod. So, pangarap ko po kasi maging ano to eh, maging park. Kahit sa pampamilya lang, yung tipong mga kamag-anak, mga pamangkin, mga bata, pag pumunta dito, ito yung takbo, tingnan-tingnan yung mga ibon, tapos pwedeng maglaro-laro sa ano na to, sa side na to, sa gitna. Tapos tatanim tayo ng puno, tapos gagawa tayo dyan artificial shade. So, ayun po yung dream natin dyan, ano. So, tayo-tayo lang. Saan ba't mangyayari yan? Okay. Ano, thank you bro. Yung labor ni Mac. Thank you, thank you, thank you. Mac, thank you. Bukas na lang uli. Okay. Ngayon mga karabas, tapusin muna natin tong vlog na to at sana po abangan nyo yung mga susunod pang episode sa pag-develop natin ng likod bahay para paramihin itong ating backyard aviary. Thank you so much po at mag-iingat po kayo lahat. God bless.